Sekretaryo, salamat sa panayam. Kausap ninyo ngayon ang pandaigdigang audience ng Al Jazeera English, Al Jazeera Arabic at digital platforms. Naabot ang mga manonood sa buong gitnang silangan, kabilang ang Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Oman at Iran, pati na rin ang milyon-milyong tao sa buong mundo. Hayaan ninyong simulan ko sa pamamagitan ng pagtatanong nito. Nagsimula na ba ang formal na pag-uusap sa Iran o kayo ay nasa direktang komunikasyon pa lamang upang tuklasin ang mga puntong mapagkakasunduan? May mga mensahe at direktang pag-uusap ba sa pagitan ng mga tao sa Iran at Estados Unidos, pangunahin sa pamamagitan ng mga tagapamagitan? Nagkaroon ng mga pag-uusap at laging mas gusto ng Pangulo ang diplomasya at isang napagkasunduang solusyon, at sana ay nagawa na natin ito noon pa. Isipin mo ang isang rehimen sa Iran na sa halip na gumastos ng bilyon-bilyon dolyar sa pagsuporta sa mga grupong terorista at paggawa ng mga armas ay nag-invest sa Iran para sa kanilang mamamayan, iniiwasan ang kakulangan sa tubig at para mabigyan ng oportunidad ang kanilang ekonomiya. Ang mga tao sa Iran ay kamanghamanghang mga tao. Kamanghamanghang mga tao. Napakamalikhaing at masigasig sa negosyo, pero ang kanilang rehimen ang naging problema. Sa halip, pinili nilang gastusin ang yaman ng bansa sa pagsuporta sa Hezbollah, Hamas at mga milisyang Shia sa Iraq, pagdestabilisa sa Syria at pagpopondo sa terorismo sa buong mundo, paggawa ng mga drone at armas para takutin ang kanilang mga kapitbahay. Malugod naming tatanggapin ng Iran na pinamumunuan ng mga taong may ibang pananaw sa hinaharap, at kung dumating ang pagkakataong yon, sasamantalahin namin ito. Ano ang pangunahing hinihingi ninyo sa Iran sa yugtong ito ng digmaan? Hindi dapat magkaroon ng armas nuklear ang rehimen ng Iran, at dapat nitong itigil ang pagsuporta sa terorismo at paggawa ng mga armas na nagbabanta sa mga kapitbahay nito. Ang mga short-range missile na ito ay may isang layunin: atakin ang Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait at Bahrain. Hanggang doon lang ang abot ng mga sandatang ito. Libo-libo na ang nagawa nila at marami pa. Hindi pa kasama dito ang plano magkaroon ng sandatang nuklear para takutin at gipitin ang mundo. Hindi ito papayagan dahil napakadelikado nito. Ano ang pinakamababang konsesyon ng Tehran na yon para matapos ang sigalot na ito? Sa tingin ko, kailangan nilang gumawa ng konkretong hakbang para patunayan na hindi nila hinahangad ang mga sandatang nuklear. Kung enerhiyang nuklear lang ang nais nila, may ilang bansa sa rehiyon na mayroon o magkakaroon nito sa pamamagitan ng kinikilalang internasyonal na mekanismo. Pinapayagan ng sistema ang pag-angkat ng panggatong para mapagana ang power grid at magbigay ng enerhiya sa mamamayan. Ang hindi nila maaaring magkaroon ay isang sistema na magpapaintulot sa kanila na mabilis na gawing armas nuklear ang prosesong ito. Dapat nilang itigil ang paggawa ng drone at misil. Kamakailan, nahuli silang nagsinungaling. Itinanggi nilang may long-range misil sila, pero nagpaputok sila ng dalawa na lumagpas sa limitasyon na sinabi ng kanilang kalihim ng ugnayang panlabas ilang araw bago nito na imposibleng maabot. Kailangang itigil nilang armas at ambisyong nuklear. Kung gagawin nila, pwedeng kumanda ang kinabukasan ng Iran. Nasa kanilang desisyon. Sa loob ng 47 taon tumangi silang sumunod dito. Tinanggihan ng Iran ang mga hinihingi ng ZEWA at naglatag ng kondisyon tulad ng pinansyal na kompensasyon at pagkilala sa kanilang soberanya sa kipot ng Hormuz. Katanggap-tanggap ba ang mga hinihinging ito para sa mga Amerikano? Hindi katanggap-tanggap sa amin at sa buong mundo ang soberanya sa kipot ng Hormuz. Walang katanggap nito dahil magtatakda ito ng malaking presidente. Maaring angkinin ng mga bansa ang mga internasyonal na daan ng tubig. Maaari itong gawin ng Amerika o ng iba pa, gaya ng China sa South China Sea. Walang sinuman ang tatanggap nito at hindi rin dapat. Ngayon magiging prangka ako. Kaunti lang sa enerhiya ng Amerika ang dumadaan sa kipot ng Hormuz, ang enerhiya na ating inaasahan. Alam natin ang epekto nito sa pandaigdigang merkado at sa mga kapitbahay, lalo na sa mga kaalyadong gumagawa at nag-e-export ng enerhiya sa rehiyon. Kaya walang bansa sa rehiyon ang dapat tumanggap ng Estados Unidos ay hindi tatanggap ng ganitong kondisyon. Isa itong iligal na kondisyon na kanilang hinihingi. Hindi talaga ito mangyayari. Habang nagpapatuloy ang kampanya ni na Ekentiwa at Israel, wala pa ring malinaw na senyales na ligtas na ang kipot ng Hormuz para maibalik ang daloy ng langis at gas sa pandaigdigang merkado. Isinasaalang-alang ba ang isang plano para matiyak ang ganap na kontrol sa buong estrecho? O mananatiling bukas ang estrecho ng Hormuz. Kahit matapos ang operasyon, bukas pa rin ito sa isang paraan o sa iba pa. Maaring sumunod ang Iran sa international na batas nang hindi hinaharangan ng rutang pangkalakalan o titiyakin ng isang pandigdigan at panrehiyong koalisyon kasama ang Estados Unidos na mananatili itong bukas. Sa alinmang paraan mananatiling bukas ito. Malinaw ang mga layunin namin gustong makamit dito.
Ang mga layuning ito ay ang wasakin ng puwersang panghimpapawid na tapos na, hukbong dagat, malaki nang nagawa, at bawasan ng mga tagalunsad ng misail, isinasagawa pa. Sirain ang mga pabrika ng misail at drone na ginagamit sa pag-atake sa mga kalapit bansa at sa ating regional na presensya. Matutupad ba natin ang mga layunin? Nauna ba tayo sa schedule? Makakamit natin ito sa ilang linggo, hindi buwan. Haharapin natin ang usapin ng kipot ng Hormuz at ang Iran ang magpapasya. Kung susubukan nilang harangal ang kipot, haharap sila sa totoong mga kahihinatnan, hindi lang mula sa Estados Unidos kundi pati na rin sa mga bansa sa riyon at sa buong mundo. Ang mga kaalyado nila sa rehiyon, ang mga kritikal na pasilidad ng enerhiya ay binubomba. Ang mga lungsod ay halos araw-araw na binubomba at naghahanap sila ng malinaw na daan pabalik sa katatagan. Ano ang magiging mensahe mo para sa kanila? Para sa akin, pinakamainam na paraan para makamit ang katatagan kung isasaalang-alang kung sino namumuno sa Iran ay wasakin ang kakayahan nila sa hinaharap na maglunsad ng missile at drone laban sa sibilyan at infrastruktura. Ang Iran ay umatake sa mga pasilidad ng enerhiya ng mga bansang hindi naman nila kaaway o hindi naman nakikipagdigma sa kanila. Tinarget pa rin nila ang mga bansang iyon kaya gumawa sila ng missile at drone at umatake pa sa mga embahada at mga tanggapang diplomatiko, bagay na hindi pa nagagawa noon. Atacaram aeroportos, outro fato inédito. Ginawa nila yon. Kaya mas mahina na ngayon ang Iran kaysa sa nakaraang 10 taon. Isipin mong sa loob ng 3 o 5 taon, dadami pa ang missile at drone. Ano pa kaya ang gagawin nila sa kapitbahay at sa atin? Hindi na dapat tiisin ito kaya kailangan kumilos na ngayon. Tatapusin ng Estados Unidos ang trabaho. Malapit kami nakikipagtulungan sa lahat ng aming kaalyado sa depensa. Alam mo, minsan may drone at missile na nakakalusot, pero kadalasan napipipigilan ng karamihan sa kanila. Napapabagsak na agad ang mga ito bago tumama o makasira. Malalakas at matatag ang mga bansang ito sa riyon. Ang ating mga kaalyado at kaibigan ay patuloy nating sinusuportahan sa pag-ataking ito. Hindi naman sila ang may kasalanan. Pinupuntirya sila ng Iran bilang ganti na nagpapakita kung sino ang kinakaharap natin. Pero mukhang hindi lang ang kipot ng Hormuz ang magiging tanging pinagmumula ng inyong pag-aalala. Dahil sa mga Houthi na nagpapaputok ng misil sa Israel, seryosong dapat pag-isipan muli ang Bab al-Mandab at Dagat Pula. Maaring ganun nga, patuloy pa rin ang usapin. Nang gawin nila yon, tumugon ng Estados Unidos at maraming kaalyado sa riyon noon. Layunin ng mga Houthi o Iran na isarang international na daanan at gawing toll road na kailangan ng pahintulot nila. Para magamit ito at may pasok o may labas ang mga produkto sa merkado. Hindi ito katanggap-tanggap sa amin at dapat sa buong mundo rin. Napakahalaga nito. Natutuwa ako sa pagsisikap ng Bahrain at United Nations na sinusuportahan namin upang bumuo ng koalisyon laban sa ganitong pandaigdigang sitwasyon. Maging ang mga Iranian o Houthi ay kumokontrol at humaharang sa mga pandaigdigang daanan ng tubig at kalakal sa pagitan ng mga estado-nasyon. Hindi namin ito tatanggapin, pati mundo hindi dapat. Ikaw, may anumang pagtutol ka ba sa pahayag ni Mushtaq al-Khamenei? Manatili sa kapangyarihan pagkatapos ng lahat ng ito at ang Islamic Revolutionary Guard ay magpapatuloy sa mahalagang papel na ginagampanan nito ngayon. Una, hindi pa tiyak kung siyang namumuno kahit anong sabihin nila. Walang nakarinig tungkol sa kanya at malabo pang lahat. Hindi rin malinaw kung paano nagdedesisyon sa Iran. Mula pa simula, hindi pa mumuno ang layunin natin dito. Gusto ba natin ang pagbabago? Gusto ba natin? Sa palagay ba natin na karapat-dapat ang mga tao sa Iran sa mas mabuting pamumuno kaysa sa ibinigay sa kanila ng rehimeng clerical? Oo. Masasaktan ba tayo kung magbago ang pamumuno? Hindi. Kung kaya nating mapadali ito, interesado ba tayo? Oo. Pero hindi yun ang layunin ng operasyong ito. Ang layunin ng operasyong ito ayon sa sinabi ng Pahulo noong unang gabi ay wasakin ang kanilang hukbong himpapawid na nagawa na natin. Ang pagsira sa hukbong dagat na sa malaking bahagi ay nagawa na rin. At ang pagsira sa mga pabrika, ibig sabihin, ang mga pabrika ang gumagawa ng mga sandatang yon. Makabuluhang bawasan ng mga tagapaglunsad ng misil nila para di mabanta ang mga kapitbahay at Estados Unidos. Yan ang aming layunin. Diyan kami nakatutok at malapit na naming makamit iyon. Sang-ayon ba kayo sa mga Israeli sa mga layunin at magiging resulta? May iba silang layunin na nakatuon sila sa mga misil na may katamtamang saklaw sa hilagang Iran na nakatutok sa kanila. Nakikipag-ugnayan kami at iniiwasan ang alitan kaugnay ng aming operasyon, pero iba ang kanilang focus. Hindi namin yon kinokondena. Ang mga bagay na yon ay banta para sa kanila. Ang mga medium-range na misil na inilulunsad ng Iran at umaabot sa Israel ay mga banta na kinakaharap nila. May banta rin mula sa Hezbollah na kalaban nila.
kaya may sarili silang layunin at iniwasan ng alitan para walang banggaan. Nagbigay ng malinaw na utos ang presidente tungkol sa Estados Unidos na aming isinasagawa at maabot namin ang layunin sa ilang linggo. Naniniwala ka ba na ang EU at mga bansa ng NATO ay nagtaksil sa ziwa sa panahong ito? Nakakadismaya talaga yon. Pero kakailanganin ba muling suriin ng presidente at ng ating bansa ang lahat ng ito pagkatapos ng operasyong ito? Isa sa mga dahilan kung bakit kapakipakinabang ang NATO sa Estados Unidos ay dahil tinitiyak nito na may mga base tayo sakaling magkaroon ng mga emerhensya. Pinapaintulutan tayong maglagay ng tropa, eroplano at armas sa mga lugar na wala tayong base, kabilang ang malaking bahagi ng Europa. Dahil sa pangarib na dulot ni Zewas sa pambansang seguridad at interes, kinailangan nating gawin ang operasyong ito. Tinanggihan tayo ng Espanya, miyembro ng NATO na ipinangako nating ipagtanggol, na gamitin ang kanilang impapawid at base, at ipinagmamalaki pa nila ito. May iba pa bang bansang ganito rin ang ginawa? Mapapaisip ka, ano ang napapala ng Estados Unidos dito? Palagi kong sinuportahan ng NATO dahil naniniwala akong ang karapatang gumamit ng mga base ay nagbibigay sa atin ng impluensya, kakayahang umangkop at kakayahang mag-operasyon saan man sa mundo. Pero paano kung ang NATO ay para lang sa pagtatanggol ng Europa at tinatanggihan nila tayo? Hindi magandang kasunduan ang pagtanggi sa pangunahing karapatan kapag kailangan natin ito. Mahirap manatiling sangkot dito at sabihing mabuti ito para sa Estados Unidos. Kaya lahat ng ito ay kailangan muling suriin. Kamakailan lang nagtagal ako sa Europa at ang sinasabi nila, sa totoo lang, ay nagpapadala ang Estados Unidos ng magulong mensahe na nagpaplanong kumalas. At mukhang hindi talaga sila handang sumama sa NATO para umusad sa kontinente. Iyan ang dahilan kung bakit naging maingat kami sa mga Amerikano, lalo na pagdating sa kipot ng Hormuz. Kung may nagsabi niyan sa'yo sa Europa, hindi siya tapat. Dahil may 10,000 sundalo at bilyong halaga ng armas ang Estados Unidos na nakapwesto sa reyon. Lahat yan ay para protektahan ng Europa, hindi Amerika, mula sa atake. Ang US ang pundasyon ng NATO. Kung wala sila, walang alyansa. At mismong NATO umaamin dito. Kung bawiin natin bukas ang tropa sa Europa, magwawakas ang NATO. Alam nila yon. Hindi natin inaalis ang tropa sa NATO. Ang nagsasabi niyan ay hindi tapat o nagbibiro lang. Sa huli, simple lang. Ang NATO ay isang alyansa. Ang alyansa ay dapat kapwa kapakipakinabang, hindi isang panig lang. Inaasahan namin maresolba ito at aasikasuhin mamaya. Sa ngayon, nakatuon tayo sa operasyong ito. Magpalit tayo ng paksa. Gusto kong pag-usapan ang Venezuela. Matapos mahuli si Pangulong Nicolas Maduro, ano ang mga plano mo para sa Venezuela sa hinaharap? Sa tingin ko ay maayos ang takbo. Lagi naming sinasabi ito pagkatapos ng operasyon. Prioridad namin ang patatagin ng bansa at iwasan ang digmaang sibil. Ayaw naming bumagsak ang sistema o magkaroon ng malawakang migrasyon. Wala ka namang nakita sa mga yon. Ang nakita mo sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada ay ang Venezuela ay nagbebenta na ngayon ng kanilang lanis sa presyong pangmerkado. Ginagamit ang pera para sa kapakinabangan ng mga Venezuelo. Ginagamit ito para bumili ng mga produkto at kagamitang medikal at para sa sweldo ng mga guro. Suweldo ng mga guro, pulis, kawani ng gobyerno at pati na rin ng mga manggagawa sa paglilinis ng lungsod. Napakahalaga ng bahaging ito. Ang ikalawang yugto na nangyayari kasabay ng pagpapatatag ay panahon ng pagbawi ng mga pangunahing elemento na nagpapahintulot sa bansa na umunlad at lumago, na umaakit sa mga kumpanya na bumalik. Lumilikha tayo ngayon ng uri ng katatagan na nagbabalik ng malalaking kumpanya. Nagsisimula na nating makita itong mangyari. Pero nakikita mo rin na bumabalik na ang normal na buhay sibilyan. Nakakakilos na ang malayang media, nakalaya na ang mga bilanggong politikal. Muling nabubuo ang mga partidong politikal. Ang mga tao ay nagsasalita at nakikilahok sa pampublikong buhay. At sa huli, gusto mong makita ang isang ganap na transisyon. Para makamit ng Venezuela ang potensyal sa ekonomiya, kailangan ito ng matatag na demokratikong gobyerno para makahikayat ng pamumuhunan sa pamamagitan ng batas, korte at lehitimidad. Nasa tamang landas tayo. At malaking kredito ay sa pansamantalang awtoridad na tumanggap ng responsibilidad. Araw-araw kami nakikipag-usap sa embahada at napaka-optimistiko namin dito. Marami ang nag-aakala na magtutok ang Washington sa Cuba matapos ang digmaan sa gitnang silangan. Anong mga desisyon o pulisya ang nais mong makita para sa pagbabago ng rehimen? Sa totoo lang, wala kaming kailangan sa Cuba. Sila ang may kailangan sa amin. Ang tinutukoy ko ay ang kanilang rehimen. Fundamental ang problema ng Cuba. Sinusubukan namin ipaliwanag ito sa mga handang makinig. Hindi gumagana ang kanilang sistema.
Ang kanilang sistemang pang-ekonomiya ay hindi mailarawan at lubos na hindi gumagana. Hindi ito tunay na sistema at walang magbabago hanggat hindi nagbabago ang pamahalaan. Kamakailan sinabi nila na pwede na mamumuhunan ng mga Cuban American sa isla. Pero sa ano sila mamumuhunan? Mamuhunan sa bansang may arbitraryong batas at walang maayos na sistema ng korte at hustisya. Sino ang mag-i-invest dyan? Hindi rin uunlad ang ekonomiya kung walang kahit kaunting kalayang pampolitika. Kung hindi ko gusto ang mga patakaran sa buhay ekonomiya ng bansa na nagpapahirap sa akin, dapat may karapatan akong magreklamo. At sa bansang iyon, hindi ka pwedeng magreklamo o kaya'y makukulong ka. Kaya kailangan talagang kumilos ng Cuba kung gusto nilang makaalis sa pagkakalugmok. Sa sitwasyon na kinalalagyan nila dahil sa rehimen, talagang kailangan nilang magsagawa ng seryosong mga reforma, pareho sa pamahalaan at sa ekonomiya. Kung handa sila, tutulungan namin sila. Wala kaming ginawang anumang maparusang hakbang laban sa rehimen ng Cuba. Ang nagbago lang, wala na silang libreng langis mula sa Venezuela. Hindi na sila tumatanggap ng mga subsidya. Yan lang ang nagbago. Hindi namin kasalanan ng mga brownout na yan. Nangyari na yan noong nakaraang taon dahil sa gamit nilang luma at walang maintenance o modernisasyon na kagamitan sa kuryente mula 1,900 at 50 dahil sa sukdulang kawalan ng kakayahan. Kaya nagkaka-brownout. Kaya ang huli kong tanong, kung ayos nang sayo, may ideya ka ba kung kailan talaga matatapos ang giyera sa gitnang silangan? Matatapos ang operasyon sa Iran kapag nakuha na namin ang aming mga layunin gaya ng sabi ko. Na-destroy na namin ang kanilang Navy at Air Force, winawasak ang mga pabrika ng armas at sumusulong para lubang pahinain ang kanilang mga missile launcher. Kapag natupad ang mga layunin, matatapos agad ang operasyon sa loob ng ilang linggo, hindi buwan. Hindi ko masabi ang eksaktong bilang ng linggo, pero linggo lang ito.